Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Maingatan po tayo lahat. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong isang pahayag po ni DOJ Secretary Remulla nung nakaraang araw po. Talagang done deal na daw po, nakatambay. Nakakalungkot lang po bilang isang Pilipino na makakarinig ka sa ating gobyerno na sasabihin po na ang dating Pangulong Duterte, sila ang nagdala doon sa bansa na halos kinidnap mo o kinidnap mo ayon sa mga eksperto, lalong-lalo na mga abogado na magagaling. Talagang nakita nila na hindi dumaan sa due process at talagang hindi man lang ito nakarating sa korte ng bansa. Pero ang tanong nga natin, kaya niyong dalin. Kaya din natin kunin. Di ba? Kaya lang, pagdating po sa gobyerno po ng binagoong ang Pilipinas, done deal. Hindi na po. Nahando na raw po ang dating Pangulong Duterte, hindi na raw po makakabalik. Ayon po sa DOJ Secretary, mga katambay. Talagang matindi po ang DOJ Secretary. Mas magaling pa po yata sa Korte Suprema. Ang desisyon po ng DOJ Secretary ay para pong Korte Suprema yata katindi. Matindi po pala pagka Department of Justice, mga kababayan. Pakinggan po natin pahayag. Maiksi lang po ito. Komentuhan po natin. Sabi patungkol dito, magkomento upang mapag-usapan. Dati Wala na yun, Duterte. tapos na yun eh. Tapos na yun. So, hindi. It's a done deal already. So, regardless sir dun sa decision. May hearings na yun dyan eh. Continuing na hearing, I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So, we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng desisyon ang SC dun sa mga petitions na kinay. That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ano na siya eh. Saka sabi niya na mahaharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. So, yan po mga tambay, narinig po natin pahayag ng isang DOJ Secretary, mga kabayan. Talagang malalim na politika po talaga nangyari. Tama naman po yan eh. Sinabi po ni dating Pangulong Duterte yon. Haharapin niya po lahat ng klase po na akusa sa kanya kahit sa ICC sa tamang proseso. Hindi po yung pagtitrador sa bayan. Paghuhudas po sa bayan ang nangyari. Hindi po kasi dumaan sa tamang proseso eh. Una-una, hindi na po tayo sakop ng ICC. Wala na po silang jurisdiction sa atin. Di ba? Pero makakarinig po tayo sa ating taong gobyerno na pinasusweldo po ng taong bayan. Katulad po nito ni Secretary po ng DOJ. Makakarinig ka po na isang napakadali po nilang itapon at ang isang Pilipino katulad ng dating Pangulong Duterte na hindi man lang nakakuha ng tamang proseso ng batas sa ating bansa. Sapilitan mong kinuha na lang at itinakbo, ibinayahe mo ng The Hague sa Netherlands, sa International Criminal Court. Hindi ba nagpapangsyon ang ating batas? Sana man lang nakita natin na kinakasuhan nyo, nililitis nyo na ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Katanggap-tanggap sa Pilipino yan. Pero yung itapon mo ron at malalaman ng Pilipino, harassment ang nangyari, sapilitan, tapos minadali nyo pa. Di ba? Kitang-kita kasi ng mga Pilipino eh. Di ba? Minadali nyo ang proseso. Talagang hindi nyo na dinala kahit anong klase na husgado dyan, o korte, o hukuman. Inilipad nyo basta-basta. Talagang hindi nyo na inintay ang TRO. Hindi nyo na inintay maglabas man lang ng TRO ang isang Korte Suprema, ang judicial. Basta takbo na. Tapos ngayon maririnig sa taong bayan, done deal na. Wala na. Kahit maglabas ng kakautusan ng Korte Suprema, nagsalita naman kayo eh. Sabi nyo, hindi nyo saklaw yon.
Pero kung kayo tatanungin bilang DOJ Secretary, wala na. Naandun eh. Naandun na. Done deal na siya ron. Ganun po katindi ang nangyari pong paghuhudas po yata sa ating bansa. Hinudas po. Talagang lahat po ay kaya nilang gawin, mga tambay. Kaya po nilang gawin. Alang-alang po sa sobrang pamumulitika. Demolition job dito po sa pamilya Duterte. Nakakalungkot lang po, mga kababayan. Talagang kung ang dating Pangulong Duterte ay nakakuha ng ganyang klaseng hustisya sa ating bansa at panggigipit, tayo pa kayang may hirap ang hindi po nang makakuha pa ng patas na patas na trato ngayon sa ating batas, sa ating ng hustisya sa kanila. Kung tayo pala, mga kababayan, ay mapagbintangan nila kaya na tayo ay nag-aaklas. Hindi pala tayo titigilan yan hanggang hindi tayo nagagawa ng hindi maganda. Kung yung dating Pangulong Duterte nga, nakita nyo po, sandali lang. Pagbaba lang ng airport, tapos na. Wala nang proseso. Ganon katindi po, mga kababayan. Ano pa kaya ang aasahan ng mga Pilipino sa ating mga lingkod bayan ngayon? Hindi po ba martial law na ngayon? Nagma-martial law na ba? Kahit hindi pa nagdideklara ng martial law, pero nakikita natin ang trabaho ng ating gobyerno ngayon hanggang sa kapulisan. Hindi kaya martial law na ang pinaiiral yata nila? Mga tambay, wala ka ng kalayaan ngayon. Wala ka ng kalayaan dumulog ng korte ngayon pagka ginusto nila. Pagka ginusto po nila, wala na korte-korte. Basta kami na makapangyarihan. Kami na korte. Kami na magdidesisyon sa buhay mo. Kung saan ka namin dadaling, kung saan ka namin tatapon. Kasi pwede mo, kung talagang ang Pangulong Marcos ay hindi naghudas sa ating bansa, hindi nag-trador, di ba? Hindi siya nag-trador, lalong-lalo sa ating bansa. Kasi may jurisdiction tayo eh. Kahit sabihin mo Interpol yan, yung Interpol, hindi basta-basta papasok at hindi basta-basta yan masusunod sa isang malayang soberenya ng ating bansa. May soberenya tayo eh. Di ba? Malaya ang ating bansa. Umiiral ang soberenya natin. Kaya lang, pagdating po sa pamilya Duterte, lalo-lalo kay dating Pangulong Duterte, hindi umiiral ang soberenya natin. Ang masusunod po ay ICC at ang Interpol. Sila po masusunod sa bansa natin. Ganyan po katindi ang ginawa. Kaya nga yung sinasabi natin, ito pong klaseng mga lingkod bayan na ito, sa tingin nyo, mga tambay, pag wala na sila sa kapangyarihan, ano po tingin ng tao sa kanila? Ngayon pa nga lang nasa kapangyarihan sila, ano kaya tingin nila sa sarili nila? Sa tingin ba nila nagustuhan ng Pilipino ang ginawa nila sa isang matanda, isang mag-80 anyos na dating Pangulong Duterte, na hindi man lang nakatikim ng litis o kaso na isinampa sa ating bansa, tapos bigla mo idiniretso ron, doon mo na lang pinalitis? Anong klaseng tao ka niyan? Anong klase kang Pilipino? Wala kang tiwala sa jurisdiction natin, wala kang tiwala sa korte natin. Kaya nakakalungkot po itong mga tao na ito, mga tambay. Mukha po yatang nalason sa kapangyarihan dahil sa sobra po yatang kagahaman yata sa kapangyarihan. Talagang gagawin po nila lahat na hindi na makabalik ang mga Duterte, mga kabayan. Kaya po hindi po malayo na isunod na rin po yata nila ang Vice President Sara Duterte, mga kabayan. Kaya po nakakalungkot. Nakakalungkot po ang nangyari dahil mismong DOJ Secretary ay talagang pinagplanuhan po nila talaga yata na hudasin yata ang ating dating Pangulong Duterte. Kasama po lahat sila. Napakarami naman po nila magmula sa Pangulo at ginamit pa ang Interpol at ginamit pa po ang ICC dahil nga po walang silbi po ang judicial sa ating bansa. Kaya lang po, hindi naman po tanga at bobo ang mga Pilipino. Alam naman po ng mga Pilipino kung ano po ang tunay na nangyari at tunay na ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte at syempre po yung paghuhudas po sa ating bansa, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, nagpapasalamat po muna si Kamanong, syempre po sa mga nagbigay po ng biyaya, si Kingston ng 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po, shoutout po Kingston ng Hong Kong.
Shoutout na rin po kila Ma'am Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Jake Yahoo, 4531, Jasmine Channel, Chona Banks, 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB, Ma'am Sermani ng North Miami, Florida. At sino pa ba? Teka, sandali lang po. Baka meron pa akong naiwanan. Tingnan ko lang po mga kabayan. Ayan. Ayan po. Siyempre po sila... saan ba tayo? Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta 9828 Korea, Lopez Ibina, Saitana, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr., Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, Bienvenido 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, at Lee Chen, Ana Santos. Shoutout po, at syempre po shoutout na rin po natin sino? Ito po si Bon Rosales 9028. Shoutout po Bon Rosales ng France. Yan, France, taga France po siya. Shoutout po. Sino pa ba? Ayun po mga kababayan, sa susunod po dagdagan pa po natin. Maraming salamat po, at syempre po shoutout po sa lahat po ng Pilipino. Lalo-lalo po sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Shoutout po mga kababayan ko. Siyempre po, shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino. Shoutout po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. At naway maingatan po tayong lahat. At thank you po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At panalangin po natin mga tambay. Ipanalangin po natin ang kalayaan at kalusugan po. At mahabang buhay po, at makasama pa natin si dating Pangulong Duterte kahit po sa kabila ng pinagdadaanan niyang sobrang panggigipit na galing mismo sa ating gobyerno. Ipanalangin po natin siya. Ingatan nawa. Sa paalam muna po. Bye-bye. Ingatan nawa.